Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa kalat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Grabe naman itong trending news ating pag-uusapan na totoo kaya na may sampalan ba di umano sa Malacanang. Mangga sinampal si Kokak. Ay, grabe naman kung totoo yan, no? Sino ba itong si Mangga? Si Kokak, talagang pinag-uusapan ito dahil si Kokak ayaw papirmahan ayaw ano tawag dito ayaw ni Kokak na pirmahan yung tawag doon, yung budget. Sabi ni Kokak, ayokong pirmahan mo, VVM. Ay nako, sumugod daw si Mangga at talagang sinampal todo. Parang akin lang ang budget ko. Parang ang Metro Manila Film Festival ay natuloy. Ang tawag dito, natuloy daw. May sampalan session. Nako. Sabi na isang netizen, Marcos Jr., you better step down now. You're as per P. Kanyang due to an argument because ayaw papirmahin ni Kokak yung budget na gusto ni Tamba. This ruckus happened as Mangga was suggesting points for VVM to consider. If true, then good for VVM to wake up from his stupor and get out from underskirt of his wife. Naku, totoo kaya yung kabibig. Sabi naman ni Maria Cecil Season Daiza, bahala na kayo mag-search kung sino ang mga involved. Basta alam ko, isa sa cabinet lady. Sampala ng mga buwaya sa palasyo, ginawa yung ng Disney Studio ang Malacanang. At si King Croc naman nagtatampo. Makaalis na nga muna, balik ulit mamaya. Ewan ko lang kung may news to, siguradong hindi. Ako po. At eto naman ang pagbulgar ni Maharlika. Makunig tayo kung totoo man ito o hindi. Diba? Alam naman natin, maglebak-lebak tayo with ebidensya, pero kailangan nating onawain din kung totoo man ito or hindi. Okay, let's listen to Madam Maharlika. Papirmahan, okay? Ayaw papirmahan. Okay? Dahil ayaw papirmahan, okay? Ayaw papirmahan Appropriation Act. 'Di ba? Ayaw niyang papirmahan kay Bangag. Kasi dahil isa pa sa kadahilanan, dahil nga nag-aaway sila, ito according to our source, na itong si Martin Romualdez, siya naman ay gusto niyang napirmahan na. At si Amy Marcos ay nandoon sa Malacanang. So according sa ating source, ay ginampal si Satanas. I don't know how reliable yung ating source na nagsampalan. Ang sabi ko nga, bakit hindi pa nagtuluyan ang mga putang ina, di ba? So yun, dahil sa ang gusto ni Lisa Tanas, dahil nga si Lisa Tanas ang may gusto ng budget, ang may desisyon, at siya naman ang presidente. Si Bangag, nakatulala lang, baka nga during that meeting nila sa Malacanang, sumisingot lang ng pulburon. At itong nag-aaway si Martin Romualdez, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. So gusto pong i-veto. Okay, ni Lisa Tanas ang budget dahil hindi sila nga nagkakasundo. So ngayon, dahil sa nag-aaway sila sa budget na ito at ang gusto naman ni Amy Marcos ay tapusin na, may mga suggestion siya na ito dapat ang gawin, ito dapat sa line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 ng budget ng bayan o ng Pilipinas, ay hindi sila nagkakasundo. Kaya ayon sa ating Juting Jahas, allegedly ay ginampal si Lisa Tanas. Kaya sabi ko, ano ang ginawa after? 'Di ba? Hindi rin ba siya nanampal? Actually, sabi ko nga, ganito kasi pagbangag ang administrasyon. The fact, mga kababayan, okay, kung nagsampalan sila, kung ito ang ating Juting Jahas na brusko ay na-witness, hinihingan ko nga ng video. Sabi ko, baka naman pwede mag-send ng video. Alright? Walang video kasi syempre nga, kung ang mga PNP nga, di ba, at ang mga military ay pinagbawalan ni Lisa Tanas na gumamit ng video, how much more
Yes, Alfred, thank you. Alfred Soriano. Cotton Fin, thank you. So how much more, 'di ba? How much more doon sa loob ng Malacanang ipinagbabawal? So for sure may CCTV 'yon at yung mga jampalan. Kahit naman nung sinapak ni Lisa nung papunta sila sa New York na nagkaroon ng black eye and everything. For sure, one day, kapag wala na itong mga bangag na ito, ay lalabas at lalabas dyan, mga palangga. So ngayon, gustong i-veto yung National Appropriations Act ni Lisa Tanas at ibalik nga ito sa Congress na ito dahil hindi niya gusto yung ginagawa ni Romualdez na mga insertions, budget insertion and program funds at kung ano-ano pang mga gustong pangamkam na gagawin, na ginagawa ni Tambaloslos. Tandaan ninyo yung mga, nakikita niyo mga pictures nila na ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos, iyan ay mga palabas lamang. Pero ang totoo, magdagkakagatan na mga buwaka ng ina sa anong kadahilanan. Dahil sa paramihan sila ng nakaw. Paramihan sila ng gustong budgetan na ahensya ng gobyerno para what? Para sa kanilang vested interest. Para sa kanilang personal, mga kababayan. So kung ano yung mga probisyon, okay, na gustong isingit ni Romualdez o inilagay na at ang gustong baguhin ni Lisa Tanas, hindi sila nagkakasundo. So, based dun sa information na nakuha natin, talagang si Marcos Jr., tama si Inday Sara, na hindi talaga siya marunong maging presidente. At wala po siyang decision making. Dahil yung yung tatlong, si Amy, si Mangga, at si Tambaloslos, sila ay nag-aaway sa pera ninyo. Pera ng Pilipino. Tandaan ninyo, balikan natin yung sinabi kong December 24 ng Noche Buena, hindi sila nag-aaway. Nakasundo, walang unity naman talaga, even sa kanila, kasi hindi rin sila nagkakasundo sa pera na i-unfreeze ng banyaga. Yung mga accounts nila. So yun kabibig ha? Okay. Yun ang chika-chika ni Maharlika. Totoo kaya ito kabibig? Yung iba hindi maniniwala. Sabi gawa-gawa naman ni Maharlika yan. Kung di kayo uto-uto, paniwalaan nyo ang sinasabi na wala dito sa Pilipinas. Baka kay Harry Roquita yan namumulot ng fake news. Palabas lang yung mga may sinampal. Doon tayo sa People Power 3 na. Habang nasa poder si BBM, tuloy ang ayudang negosyo ni Tamba at Kokak sa Kongreso. Sabi ng isang netizen. Saan ang video sinampal ni Amy si Liza Nas? O naghanap nga ang netizen kasi nag-trending ito. Gawa lang ninyan para maiba ang topic. Drama lang yan, diversion tactic sa IMF. Nako, wag na tayong maniwala dyan. Veto-veto na yan. Prepare for race back na tayo. Nako, makabibig ha. Chismis badiday, sabi ng mga netizen. Nako, ito mga komento mga netizen ha. And the winner is Coca. Wala talaga akong pakialam kung nagsampalan sila. Sana huwag natin kagatin ang ganitong sabi-sabi. Nagmumukha tayo mga tanga. Ikalat natin tapos lalabas yung BBM at Romualdez na kangiti at patawa-tawa lang. Oh, my goodness. So, Malacanang sampalan, sampalang Malacanang. So, bibig, ako naman, kung walang video na maipakita, kung walang pamamaga sa pagmumukha ng dalawang itong nagsampalan, parang hindi totoo. Pero, we're talking about 2025 budget at bukas na pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget. Ang tanong, ano ba ang laman ng budget? Push through pa ba yung mga akap, yung tinapyasan ng budget? Or may pagbabago? Kasi ang mga tao excited ng ano ang laman ng 2025 budget. Knowing na deficit pala ang Pilipinas ng 1.2 trillion. Nako. So, ano yung komento tungkol ito mga kabibig? Don't forget to like,
subscribe, and share this video. Maniniwala ba kayo sa expose ni Maharlika? At ito ay ginawang blind item din ni Miss Cathy Pina na may totoo knowing itong mga tao to, may mga connection din itong Cathy Pina, si Maharlika, may mga connection din itong mga taong ito na posible na trabaho sa Malacanang, na posibleng malapit lang sa kina Marcos at pwedeng mag-report. Totoo ba? Kaya nang bahala mga kabibig ha. Ano mas importante sa atin ngayon? Ako, importante sa akin ngayon, malaman ko kung ano ang naman sa 2025, lalo na health, lalo na yung Department of Education, sa CHED, yung tinapyasan, ang budget ng ating edukasyon yun. Diba? Sa konstitusyon dapat hindi tapyasan yan. Pwede yan, mas malaki ang budget ng edukasyon. Pero ano nangyari ngayon? So yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!